Ibang klase talaga dito sa Kalingap community. Kasi from charity, nagkaroon ng personal na alitan ng Antay at saka Kalingap, no? Ngayon, pati ba naman Bimbangan kasama na. This is between the sponsor na at saka ng vlogger. No? Tapos, may isa pa na kay Beyonce naman, noong humina yung palipad, kinwestiyon. Noong bumawi sa palipad, kinwestiyon pa rin. Iba talaga, punong-puno ng kwento, istorya at challenges ang Kalingap community. Yan na rin syempre, dahil na rin siguro sa mga diskarte ni Kuya Bal. Kuya Bal kasi, ito talaga, gumagawa talaga ng ikako-content namin. No? Pero it's okay, no? Kumbaga, at least, di ba? May napag-uusapan. Pag may napag-uusapan, syempre, may ganun. Okay. So, yan po yung lalamanin ng content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo napagsabihang fake news. Okay? So, umpisahan po natin dito sa isyung Bembangan, ang binembang ni Kalingap Edu. Believe talaga ako sa mga nakakagawa ng mga ganitong kwento, no? Believe din ako kay Kalingap Edu dahil until now, nananahimik siya. Sa issue nila ni Beyonce, tahimik siya. No? Yung pagiging manyak niya. No, tahimik siya, wala siyang sinabi. No, na talagang sinabihan siya ni Beyonce ng manyak. Okay, para sa akin, foul na yon on that part. Yes, it's because of dala ng damdamin, but still wrong. Di ba? Especially kung wala kang may papagitang pruweba. Dinala ka sa dilim, sino... Di ba? Ano yung ebidensya mo? Kahit sino pwedeng mag-akusa. No? Okay? So, well, of course, hindi rin naman sasabihin ni Beyonce yon dahil ang nakalagay doon is yung kanyang pagkababae, yung puri niya, yung pagkatao niya, no? Para masabi niya yun. But, syempre, pagdating sa batas, pagdating sa demandahan, nasaan yung pruweba mo? So, I hope mayroong pruweba si Beyonce yun if ever mag-push through si Edu sa pagkakaso sa kanya. Kung kakasuhan nga siya, but as of now, wala tayong nag-make. So, dahil sa pananahimik ni Edu, no, from manyak, ngayon may binembang na. No, may binembang na si Edu. At ang malupit pa nito, no, ang sinasabing pinanggalingan ng kwento na yan ay yung sponsor niya rin, na si Ma'am Lydia daw. So I'm not too sure. Narinig din lang naman natin sa ibang vloggers, no, na binibigyan din lang natin ng sarili natin reaction. Okay, so doon po sa medyo hindi pa malinaw ang sino si Ma'am Lydia, isa po siya sa nag-i-sponsor po sa Kalingap. And I think more than sa Kalingap, may iba rin po siyang sinusuportahan ng mga charity vloggers. So maybe some of you knows her, no? Matagal na siyang supporters at ang issue niya, kaya siya nagsalita, bakit siya na-involve? Because mayroon siyang sinagot na mga bashers, no? Na nung sinagot niya kung ano-ano yung binintang sa kanya, so he requested from Kalingap Edu, no, not to say something about doon sa perang binigay sa kanya, no, yung pangdagdag doon sa saksak yang binili niya, dahil ang sabi ni Ma'am Lydia, yun ay hiningi or nanghingi sa kanya si Edu about doon sa sasakyan na yun at hindi niya raw kusang binigay. So nanghingi, nagsabi, sa kanya palang binigyan. Okay, dahil nga na nababash si Ma'am Lydia, kaya sana gusto niya magsalita si Edu, but wala tayong narinig coming from Edu, no? And I'm not sure, no? Dahil ba sa hindi nagsalita si Edu in behalf of Ma'am Lydia, kaya naikwento ni Ma'am Lydia yung
pangbibembang ni Edu? No? Okay. If, no, totoo man, no, na yang balitang yan ay nanggaling kay Ma'am Lydia, that is a totally wrong. No? Maling-mali po yun. Okay? Kasi if, sinasabi ko po, kung totoong sinabi ni Ma'am Lydia yan, sinira niya po ang reputasyon niya bilang inainahan or iginagalang ni Edu. Di ba? Kasi personal po yan na ipinagkatiwala ng tao sa inyo. Ganun niya kayo nirespeto na yung kanyang sikreto na pwedeng sumira sa kanya balang araw ay ikinuwento sa inyo or nakwento sa inyo. Bakit niya nagawa yun? Dahil po palagay ang loob niya at may tiwala siya na iingatan ninyo ang sikreto na yun. At hindi yun lalabas kahit na kayo ay magalit sa kanya. No? Ganun po yun. Ganun po tinitingnan. Ako, ganun po ang tingin ko. Oras na ako'y nagsabi ng aking sikreto sa isang tao, ako po ay may tiwala sa kanya na kahit kami magkasiraan, hindi niya babanggitin yun bilang respeto sa aming pinagsamahan. No? So maling-mali po kung yun man ay ginawa ni Ma'am Lydia. No? Kasi napakalaking bagay po yun. Ganun po kayo pinagkatiwalaan ni Edu. No? And doon naman po sa pinagkwentuhan, kung sino man ang nakakwentuhan ni Ma'am Lydia, vlogger man yan, viewers din yan, supporters yan, sponsor din yan, sana po hindi nyo na pinalawig pa. No? Oo, may galit kayo kay Kalingap Edu, pero tandaan ninyo, noong kayo ay okay pa, yan ay naikwento sa inyo. So, sana po, dahil sa nasira ninyong pagsasamahan o pagkakaibigan, yung mga sekreto ninyong napag-usapan nyo before, sana po, kinip nyo na lang sa isa't sa bilang respeto pa rin. No? Sa sarili nyo. No? Sa sarili nyo na lang po. Hindi na dun sa taong na dati mong kaibigan na naging kaaway. Sa sarili nyo na lang po. Dahil magre-reflect po yun na ikaw ay hindi pwedeng pagkatiwala. No? Alalahanin po ninyo, ang tiwala ay kusang binibigay. Hindi po yan hinihingi para lang kayo'y pagkatiwala. Yan po ay isang bagay na pag binigay sa atin, mataas po ang pagtingin sa atin ng tao yun. No? So sana, hindi ito mismo galing kay Ma'am Lydia. And, sabihin na natin ng bembang si Edu. Labas na po tayong lahat doon. Kasi nung una, sinasabi ninyo, bakla si Edu. Ngayong lumabas na may binembang si Edu, masama pa rin si Edu. No? Hindi ko po kinakampihan si Kalingap Edu dito. Ako po ay lumulugar lamang sa tama. No? At ang tama po is yung mga ganitong klaseng sensitibong usapin, kung kayo man po ang pinagsabihan, hindi nyo na po dapat ikinuwento pa sa iba. No? Pero kung ang purpose ninyo, sirain, masakin ang pagkatao ng isang tao, wala na po tayong magagawa doon. Ang masama doon, kayo. No? Mawawalan po ng respeto ang tao sa inyo. Kahit na po marami kayong ginawang magandang bagay, alalahanin nyo, sa isang maling ginawa ninyo, yung siyam, damay na yan. No? So doon sa sinasabi ni Ma'am Lydia na tinulungan niya si Kalingap Edu para makabili ng sasakyan dahil nanghingi sa kanya, thank you. Diba? Kung hindi man kayo pinagtanggol ni Edu at nanahimik siya, that's his choice. No? Pero po, yung isang sikreto, no, na ibinigay, ipinaalam sa inyo, pinagsigawan ninyo, kung totoo man ha, inuulit ko po, kasi hindi naman lalabas yung kwentong yan kung
walang nagmarites. Di ba? So sana, nanahimik na lang or iba na lang po no, yung sinabi ninyo, hindi yung ganyang bagay. So ngayon, imbis na ang simpatya ng tao ay na kay Ma'am Lydia, mababawasan na yan. Mababawasan na yan. Kayo na nga po ang may sabi, nasa edad nyo yan, nasa 60 plus na ata kayo, senior na nga kamo kayo, hindi nyo po naisip yung ganung bagay. Kung totoo man ha, na yan ay galing kay Ma'am Lydia. Let's say, no? Naikwento lang ni Ma'am Lydia yan, hindi siya yung nag-ere. No? Hindi siya lumabas sa social media. Hindi niya may nakwentuhan lang siya. No? Ikaw naman na nagkwento, nasaan yung delikadesa mo? Di ba? At ano yung pruweba mo? Diba? Kinwestiyon mo ba yun? O nang may narinig ka, dahil galit kayo kay Kalinga Pedro, so hindi ka isip, di ba? Dahil gusto mo makabawi, kaya ka nagsalita. Ngayon, ang tanong, ano ngayon kung may nabembang sa iyo? Di ba? Hindi po dito usapin ng porke lalaki ko. Hindi po. Di ba? Nangyari ba yan nung sila pa ni Beyonce? Sabi nga ni Beyonce, love team lang naman sila. Scripted lang yun. So, even during that time, na love team sila at may binembang si Edu, walang pananagutan si Edu kay Beyonce. Di po ba? Kasi, aminado na si Beyonce na script lang yun. Kaya nga siya umalis eh. Diba? Dahil scripted ng lahat. Yun yung inawayawan niya. So, kung yung purpose ninyo ng paglalabas ng pambibembang ni Edu para masira si Edu, na during the time of sila pa ni love team pa sila ni Beyonce, mali pa rin po. Dahil umamin na si Beyonce na scripted lang yung kanilang love team. Diba ba? Now, kung it happened after na ng love team, no? Ano ngayon? Di mas safer si Edu. Di ba? Oh. At hindi naman siguro minanyak ni Edo yung babae para mabembang niya. Kasi kung nabembang niya at hindi naman lumalabas yung babae, kanino ba natin nalaman yung istorya? Di ba? Ang sabi-sabi kay Ma'am Lydia. So, walang minanyak si Edo. Dahil walang, narinig ba natin, lumabas ba yung babaeng binembang niya? Wala. Nagreklamo ba? Wala. Diba? So, what's wrong with that? So, kung mabuntis ni Edo yan, problema ni Edo yan. Di ba? Oo. Ay, kung magreklamo yung babae, problema ni Edo. Hindi naman nagre-reklamo din yung babae. So, sana, sa mga ganitong klaseng kwento, matuto po tayong alamin yung istorya. At isipin po natin yung severity, yung sensitivity ng issue. Ngayon, kung ang purpose talaga natin is bumawi lang sa taong kinainisan natin, well, this is the outcome. Pero ano po yung magiging tingin sa inyo ng mga taong makakapanood ng inyong ginawa? Di ba? Para lang makabawi kayo, kailangan ilabas ninyo yung mga ganung issue. Di ba? And kung sakali man, na nagkaroon ng girlfriend si Edu after nung love team, ano ba gagawin nila bandang huli? Di ba? Ano po yung silbi ng mga kargada natin? Kung may boyfriend ka, may girlfriend ka, ano ba ang ending niyan balang araw? Di ba? Doon din naman yun eh. Kahit kasal, kahit hindi, bembangan din naman ang babagsakan yan. Di mo ba? So, what's wrong with that? So, wag na po natin palakihin yung issue na yon. Pero kung gusto nyo palakihin, make sure na kaya nyo pong ipaliwanag in a way na hindi po kayo magmumukhang tipong gusto nyo lang bawian si Kalinga. Makaganti. Ikaw. No? So, sana, doon sa mga magko-content, gumawa ng kwento, nagkwento, kinwentuhan, yung mga ganitong bagay po, suriin nyo muna. No? Na pag bumuka yung bibig ninyo, kaya nyo pong
i-reason out kung bakit nyo sinabi yung mga bagay. Okay? So ngayon, dito naman tayo kay Beyonce. No? Kasi kung naalala ninyo, may mga nag-content na humihina na ang palipad ni Beyonce. Wala na bang pera yung mga sponsor niya? Diba? Yung mga ganon. So nung nag-live si Beyonce, no, may mga vlogger pa talaga. No? Kinwestiyon yung paghina ng mga palipad kay Beyonce. Diba? And na-reactionan ko na yun. And that's normal, no? Sa kahit kaninong vlogger. So, siguro, nakarating sa mga supporter ni Beyonce, yung next live niya, binaha. Yeah, binaha ng palipad. Ang estimate nga ng iba, nasa 30 mil daw yun. I don't know. Exact amount, kasi marami nagpalipad eh. So, hindi natin alam kung yung 30 mil ba yun, eh, binawasan yung kay YouTube, no? So, may mga ganun lang mga kwento. Basta lumaki daw uli yung mga palipad ni Beyonce. Pero ano yung reaction ng ibang mga vlogger? Bigay kayo ng bigay dyan. Karapat dapat pang bigyan yan. No? Bakit sinasayang ninyo yung pera ninyo kayong mga OFW? Bakit po gano'n? Nung binigyan, may ganyan pa rin kayong reaction. Nung hindi binigyan, sinabi nyo, naging matumal na. So, sino po ang nagigain? Diba? Doon sa mga galit kay Beyonce, no? O sa anti-kalingap, kayo po yung nagbibigay ng reason, no? Para sila po ay tangkilikin pa rin. Maging curious yung tao sa kanila. Let's take that example of Beyonce. No? Nung konti yung nagpalipad sa kanya, kung kayo ay nanahimik at nag-observe na lang, no? Kasi, kumbaga, ilang live pa lang na walang masyadong nagpalipad eh. Sinita ninyo. Di ba? Kung yan ay hinayaan ninyo at hindi ninyo pinakialaman si Beyonce sa mga live stream niya, hindi po mangyayaring lalaki uli yung palipad sa kanya. Diner nyo po kasi yung mga supporter niya. Diba? Yung mga taong naka-support sa kanya. So ngayong tumaas, sasabihin ninyo yung mga OFW na pang nagpapadala, dapat binigay nila yan sa mga kamag-anak nila o sa mga magulang kapatid nila, itinulong nila. No? Na alam nyo naman po, may mga ugali tayong Pilipino na kung sino yung underdog, siya pa yung nabibigyan ng grasya. And it reflects, it happened now to Beyonce. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, sisisihin ninyo yung mga OFW na nagpadala o yung mga taong patay na patay o talagang nakasupport kay Beyonce. Bakit? No? Sa iba bang mga vlogger o sinusuportahan nyo, hindi nangyayari yan? Di ba? Inulit ko, wala po akong kinakampihan ha. Hindi po ako nakaside kung kanino rito. Ang sa akin lang dito, no, kung kayo mismo ay hindi sumisita or naninita sa nangyayari sa channel ni Beyonce, hindi po mangyayari yung mga ganyan, yung paglaki uli ng kanyang palipad. No? Para kasing hinamon ninyo yung mga supporters ni Beyonce. So, sino ang may gawa? Kayo rin. Kayong mga bumabatikos kay Beyonce. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, babalikan ninyo yung mga nagpalipad. No? Yan po yung buhay dito sa social media. No? Sino ang nagbe-benefits? The more na dinadaw ninyo si Beyonce, the more siyang sinusuportahan ng tao. So if I were you, ignore him. Diba? Ano ba, yung mga pro-kalingap na yan eh, sila yung mga nakikita ko eh. Akala ko ba bawal na sa inyong i-content yung mga wala na sa Kalingap? Bakit nagpo-content pa rin yung mga supporter ng Kalingap? Well, if you're like me, na reactor lang, na hindi attached sa Kalingap community, well, that's fine. But what if you're part of the Kalingap vlogger? Diba? So, ito po ay opinion ko lamang. Hindi po ako para manira sa kung kanino man. Ngayon, kung hindi po kayo sangayon sa mga sinabi ko, feel free to leave a comment in my comment section. Then let's discuss further kung ano man po yung inyong salvo.
Ang sa akin lang dito, doon tayo sa totoo. At kung ano yung realidad na nangyayari sa. Okay, so yun lang po at maraming salamat.